Paano ba ito, Attorney Harry, Rocky, pag sinabing ikaw ay minarkahan ng AMLAC na may mga suspicious transaction report and then may mga series of data na inilabas, what does it mean, Attorney Harry Roque? Wala pong ibig sabihin yung suspicious transaction record na yan. In fact, yan ang dapat nilang patunayan kung sila'y dumulog sa Court of Appeals para buksan man lang yung mga accounts na yan. Kinakailangan ipakita nila, patunayan nila sa hukuman na may probable cause na may krimen na ginawa si BP Sara at itong krimen ito isa sa predicate crime, no, sa ilalim ng ating anti-money laundering law, no. Pero yung characterization na suspicious transactions, hindi para sila ang gumawa diyan. Ang hukuman ang magdedesisyon dapat. Wala sa kanilang kapangyarihan yan. Hindi sila po pwedeng maging akusar at hindi rin sila po pwedeng maging west, no, pagdating sa mga transaksyon na yan. In the end, gaya ng aking sinabi, ang mga magnanakaw hindi paniniwalaan kapag sila nagparatang sa isang taong pinagkakatiwalaan na siya ay magnanakaw, no? In the end, gaya ni Madriaga, dahil itong mga nagbabato ng putik kay BP Sara ay mga magnanakaw mismo, wala namang maniniwala sa kanila. Sige, Attorney. Go ahead. Breach of confidentiality, unauthorized disclosure of AMLC reports, investigation, or bank inquiries, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Unauthorized bank inquiry, conducting bank inquiry or examination without proper authority, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Grabe, Klaro. no? Klaro. Grabe. Ang ano kasi dito, parang grabe yung ginagawa ni Bangag na he's really going to destroy our institutions para lang matanggal si Inday, para lang makuha niya yung ambisyon niya. Binaboy niya ang AML, ang AMLAC kasi nung nasa panon ni PRRD, ang AMLAC was a very powerful weapon that we used to end terrorist financing in Europe. And then now, no, he's really going to destroy all these institutions, this drug addict. Po pera ng taong bayan ang ninakaw, pati mga personal na impormasyon po ng ating VP President, ng ating Vice President at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Ayun, simulan na po natin. Bumubuga ka agad ang intro pa lang, Attorney Harry Roque. I like that term. Ang mga magnanakaw nagbabadya ng kanilang araw ng pagsasaya kanina sa Kongreso. Attorney Harry Roque, nagulat po ang taong bayan na walang court order, subalit iniladlad po at binulatlat ng Anti-Money Laundering Council Executive Director, itong bagong talaga nila, Marcos, na si Attorney Buenaventura, ang mga bank records and transactions na mag-asawang Sara Duterte at Mans Carpio mula taong 2006 hanggang 2026, pero 10 taon doon hindi sakop ng kanyang pagiging presidente. Ano pong tingin ninyo sa napakadelikadong pangyayaring ito at binigyan pa ng plataforma sa Kongreso? Himay-himayin natin, no? Kasi napakadami talaga nilang kawalang-iang ginawa ngayong araw nito. Unang-una, nakasaad sa ating saligang batas, hindi lang sa ordinaryong batas, sa ating Bill of Rights, yung karapatan ng mamamayan na maging secure sa kanilang people and places. Okay? Folks, teka muna. Pwede ba briefly sabihin mo ano ang Bill of Rights? Gaano kahalaga yun? Okay, himay-himayin natin ka Eric, no? Simulan muna natin ang pinaka mataas na batas sa ating bayan at ang ating saligang batas. Ang nakasaad sa ating saligang batas, yung Bill of Rights, yung garantiya na kahit anong mangyari, ginagarantiyahan ng Estado ang karapatan ng mga mamamayan. At isang karapatan na yan ay to be secure in their papers. Okay? Now, ang bank accounts, kasama po yan dun sa binibigyang seguridad ng ating saligang batas, ng ating Bill of Rights. Kaya nga, may dalawang batas na nagbibigay interpretasyon at implementasyon sa karapatan nito na nagsasabi na sa ilalim ng Secrecy of Bank Deposit Law at saka sa AMLAC Law, hindi po pwedeng mabuksan man lang ng gobyerno ang mga bank deposit kung walang court order. Ang exception dyan, syempre, kung may court order. Pero alam nyo, pagdating sa money laundering, yung ginawa ng AMLAC, talagang napakalaking kasalanan yan kasi hindi lang ordinaryong court order ang rini-require. Kinakailangan mag-file siya ng formal na petition at patunayan na may probable cause na mayroong money laundering na sakop ng tinatawag nilang predicate crime sa Court of Appeals at hindi lang sa Regional Trial Court. Dahil talaga yung mga mambabatas, alam nila na madali masuhulan ng mga RTC judges, mas mahirap suhulan ang tatlong mga mahistrado na magdedesisyon sa Court of Appeals.
Pero binaliwala lahat yan ng AMLAC, binaliwala yan ng ating mga mambabatas na nakakalungkot dahil sila naman ang gumawa ng mga batas na nagpapatupad nitong Bill of Rights, no? Yung Secrecy of Bank Deposit Law at saka itong AMLAC Law na produkto rin ng Kongreso. So kaya nga ang sinasabi ko, mga kababayan, kung kayo hindi bibili ng nakaw na mga bagay-bagay, huwag niyong tanggapin ang mga impormasyon nito dahil itong mga impormasyon nito ninakaw din. Dahil pag kayo naniwala sa mga ninakaw na mga impormasyon gaya nito, kayo'y gumagawa rin ng krimen. Pero itong mga bagay-bagay na siniwalat nila, hindi po yan po pwedeng gamitin sa kahit anong pamamaraan. Dahil ang sabi ng ating Bill of Rights, kapag hindi sumunod sa proseso at walang court order, it shall be inadmissible for any purpose in any proceedings kasama na sa proceedings ng Kamara de Representante kung saan naghahanap lang naman sila ng probable cause laban kay VP Sara. Attorney Harry, may palusot ang AMLAC Executive Director at ang buong AMLAC na diskarte, may subpoena daw kasi na pinadala sa kanila. At ang subpoena na yon gives them the compelling reason na mag-divulge, otherwise masasite in contempt sila ng Committee on Justice. Please explain. Also, Dapat could you also, kasi you said tatlo yung nilabag nila, di ba? Pwede mo siguro i-incorporate yon spokes doon sa ginawa doon sa tanong ni Eric. Kasi you said tatlo yung nilabag, di ba? Sige, please. Okay. Well, dahil nga po ang linabag nila hindi lang mga ordinaryong batas, kung hindi ang ating saligang batas na rin, meron naman talagang pinapataw na parusa sang-ayon din sa dalawang batas, no? Parusang pagkakakulong. Hindi lang po doon sa AMLAC na nag-release na walang court order, kung hindi sa mga mambabatas na ginawang publiko riyan yung mga datos na yan, no? So sa tingin ko po, kinakailangan sa lalong mabilis na panahon, magdemanda na si VP Sara at may asawa na si Attorney Mans Carpio dahil kriminal po talaga ang ginawa nila. At kaya nga ang aking mga panawagan sa ating mga kababayan, dahil kriminal itong mga impormasyon na isiniwalat nila, huwag niyong pakinggan, huwag niyong paniwalaan, isantabi niyo yan, gaya ng hindi kayo bibili ng nakaw na mga bagay-bagay. Attorney Harry, dugtungan ko lang yung tanong ko. So, invalid reason. Ang subpoena na pinalabas ng mga maleta gang sa Committee on Injustice na kung hindi magsalita ang AMLAC at mag-reveal, ay isa-cite sila in contempt at ginamit na rason yon. At pangalawa, ang tanong namin sa iyo, pwede bang magtago sa parliamentary procedural defense ang ginawa para hindi masampahan ng kaso kriminal itong AMLAC na mga officers at ang mga namumuno sa Committee on Justice? Magtatago sila sa pagiging bahagi ng prosedimento ng kanilang parliamentary function sa Kongreso at sasabihin nila na valid ang aming subpoena. Please explain. Dahil kriminal nga po ang pagsasapubliko at hindi lang pagsasapubliko yung pagbubukas ng mga account na walang court order, ang dapat ginawa ng AMLAC ay sumipot sa Kongreso at paalalahanan ang mga mambabatas na sang-ayon sa saligang batas at sa dalawang batas na ginawa mismo ng Kongreso, hindi po pwedeng isiwalat sa publika yung mga bagay-bagay na yan. Hindi nga dapat sila binuksan ng mga account na yan. Dahil under the AMLAC law, bago pa man sila makabukas, dapat meron na silang court order na galing mismo sa Court of Appeals. At dahil linabag nila itong dalawang batas neto, yung AMLAC na nagbukas, nagsiwalat, at yung mga miyembro ng Committee of Justice na nagsapubliko ng mga impormasyon nito, lahat sila dapat mapatawan ng parusa. Hindi po ito covered ng legislative immunity dahil ang legislative immunity ay para lang sa krimeng libel lang sila ay malayang magkaroon ng balitaktakan dahil ang pulisiya nabubuo matapos ang malawakang balitaktakan. Ito po ay kriminal na bagay. Inahantulad po natin to sa mga kriminal gaya ng murder at iba pa, no, na hindi sila po pwedeng walang pananagutan. Kinakailangan mapanagot sila, makulong sila na magsilbing halimbawa na hindi po pwedeng naghahari-hari-uri ang mga mambabatas, lalong-lalo na ang pinakakorap na Kongreso sa kasaysayan ng Pilipinas. Malinaw at matalas po ang inyong pahayag na ito, Attorney Roque, with certainty and deliberateness of authority. Ipapasa ko po kay Ma'am Lorraine. No, Spoke, so what's astonishing to me is the brazenness, diba, of this congressman. And like we all know, there's somebody behind them.
right? Mm. And the intent, kasi you're saying na hindi siya admissible, di ba? Pero nilabas na in public. On one part, on one hand, naawa ako kay Vice President, no? The persecution and into kay Attorney Manscarpia, the injustices that are being committed against them because of the political agenda of Bongbong Marcos, 'di ba? That this itong mga nabayaran na ito, no, are following itong mga namaleta. Nandiyan sila sa mga listahan ng maleta eh, 'di ba? So, yung even though you're saying that it's not inadmissible and you've advised our countrymen na huwag kayong maniwala dyan kasi nakaw na information, nandun na nalabas na. Tapos syempre yung media operations na billions that were spent on destroying the vice president, na-reframe na yung narrative with a lot of disinformation, di ba? So, paano mo hahabulin yung ganyan, di ba? And kunyari, kasi you're saying, the vice president ought to file cases in the Supreme Court or something against them, di ba? And yet we know what they're going to say. They're going to say, "Oh, natatakot ka, 'di ba, na ganyan." And then hindi na, it's really to destroy her vice presidency, and if she becomes president, bit-bit niya itong burden na ito, 'di ba? So, ano yung perspective mo sa ganon, no? Having been Well, alam niyo talaga na oo, talaga namang ang nais mangyari ng mga congressman na yan ay siraan lamang si BP Sara. Alam nilang di nila magagamit itong ebidensyang ito. Magagamit para sa finding ng probable cause dahil yan ay nakuha nila sa illegal na mga pamamaraan. It is considered the fruit of the poison tree, no? Pero dahil nga ang gusto lang nila ay masiraan si BP Sara, ilinabas at linabas nila. Pero sa akin naman, lahat ng putik na ibato na nila kay BP Sara. At patuloy pa rin nagkakatiwalaan si BP Sara. Kaya nga, doon sa mga iba na bigla na lang nagulat dito sa impormasyon nito, ang sinasabi ko nga po, no, kung kayo ay hindi bibili ng nakaw na mga bagay, alam nyong ninakaw, huwag nyo rin paniniwalaan ang mga bagay-bagay na alam nyo rin na ninakaw lamang na labag sa batas. No? In the end, it is the credibility of VP Sara. The fact na kahit ano na ang binato sa kanya, lahat na binato sa kanya eh. Di ba? Pero pinagkakatiwalaan pa rin siya, naniniwala po na hindi mawawala ang ganyang tiwala kay BP Sara dahil after all, tiwalang yan ang galing din kay Tatay Digong na ngayon ay nakakulong din sa dahig dahil ginawa niya ang trabaho niya bilang isang presidente at hindi pinagsisisihan ng lahat ng mga sinasabing di umano mga kriminal na bagay dahil ginawa niya ang mabuti para sa ating bayan. Ano ba yung Yun. sinasabi nila? Ano ba yung messaging nila? Ano ba yung gusto nilang ilabas na kwento? Di ko pa kasi nakikita yung mga Oo. basta yung numbers. Ano Ma'am, yung dugtungan ko yan nilalabas? ng tanong papunta kay Atty. Harry para kuhanan ko siya ng reaksyon doon tungkol sa gusto mong kuhanin na impormasyon. Binabanggit kasi ng AMLAC, Atty. Harry Roque, wala naman silang konklusyon na may illegal na ginawa pero naka-headline kasi sa kanilang deliberation kanina, STR, Suspicious Transaction Report. Ano ba ito, Atty. Harry Roque, pag sinabing ikaw ay minarkahan ng AMLAC na may mga suspicious transaction report and then may mga series of data na inilabas, what does it mean, Atty. Harry Roque? Wala pong ibig sabihin yung suspicious transaction record na yan. In fact, yan ang dapat nilang patunayan kung sila'y dumulog sa Court of Appeals para buksan man lang yung mga accounts na yan. Kinakailangan ipakita nila, patunayan nila sa hukuman na may probable cause na may krimen na ginawa si BP Sara at itong krimen ito isa sa predicate crime, no, sa ilalim ng ating anti-money laundering law. No? Pero yung characterization na suspicious transactions, hindi para sila ang gumawa dyan. Ang hukuman ang magdidesisyon dapat. Wala sa kanilang kapangyarihan yan. Hindi sila po pwedeng maging akusar at hindi rin sila po pwedeng maging west, no? Pagdating sa mga transaksyon na yan. In the end, gaya ng aking sinabi, ang mga magnanakaw hindi paniniwalaan kapag sila nagparatang sa isang taong pinagkakatiwalaan na siya ay magnanakaw, no? In the end, gaya ni Madriaga, dahil itong mga nagbabato ng putik kay BP Sara ay mga magnanakaw mismo, wala namang maniniwala sa kanila. Pero grabe yung institutional damage, no, sa AMLAC, sa Kongreso, of course, obviously, pero yung sa AMLAC, grabe yung institutional damage na ginawa nitong si Buenaventura. Would it surprise you to know that this Buenaventura has just been there for about a week? About 1 week lang siya. Dahil minaniobra yan nila Bongbong Marcos na palitan yung nakaupo dyan, no? So siya yung Well, nakaulit sa oo. Mm.
Hindi ako nagugulat kasi Attorney Harry, asa. yung pumalit sa yung kanyang pinalitan, Mm. voluntarily nag-request ng compulsory reassignment kasi ayaw niyang sumunod sa subpoena na ipinadala sa kanya na i-divulge niya. I'm referring to Attorney Matthew David na nagpa-reassign Correct. compulsory request to the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tama ko pa, Attorney Harry Roque? Tama ang desisyon ni Atty. David. Yeah. Bakit naman siya papayag na makulong dahil sa paglabag ng anti-money laundering law, samantalang wala naman siyang interes sa pagsisira kay Inday Sara Duterte, no? Bakit niya isasakripisyo yung titulo niya bilang abogado sa pamamagitan ng paggawa ng isang illegal at kriminal na bagay, ang pag-isa sa publiko at pagbubukas ng isang bank account na walang court order na nanggagaling pa dapat sa Court of Appeals. So sa akin, itong pagpapapalit, dahil nga hindi nila nautusan yung dating executive director ng AMLAC dahil alam niyang kriminal yung hinihingi sa kanya ng kriminal, ng mga kriminal sa congressman, no? Sa congress natin. Pero itong pumalit sa kanila, well, I guess, hindi ko alam kung siya abogado. Siguro hindi niya binibigyan ng halaga ang kanyang titulo bilang abogado dahil kung hindi man siya makulong, sapat-sapat na yan para siya ay madisbar. Dahil malinaw na malinaw ang lengguwahe ng dalawang batas at lengguwahe ng saligang batas. So talagang for a lawyer, this is simply unforgivable. Attorney, Yeah. so you mean to say, kasi you said it was criminal what Buenaventura did, di ba? So what is his culpability? This Buenaventura? Kulong! Hindi lang Buenaventura, pati mga nag-isa publiko ng mga datos na yan, ang mga congressman, lahat sila merong pinapataw na pagkakakulong dyan sa anti-money laundering legislation natin. Is there a prescription period for that, Attorney? Halimbawa, hindi yan mangyayari ngayon. Kakapangyari lang naman eh. Matagal pa yan. So pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan kahit Pwedeng katuan po yan. Kahit after Sandali, kay Marcos. pinupuksan ko ngayon kung ano yung penal Sige, sige. probation. Oo. Pero Sige. bilib ako dito kay Inday kasi if there's anybody na pupukulan mo ng ganyan, dapat si Inday kasi ang linis niya no? Yeah, Linis si correct. Inday. So, nakakita mo yung measure nung gaano siya kagaling na public servant na kahit na anong gawin nila at kailangan nilang mag-imbento. Go Sige. ahead. Go ahead. Sige, Attorney. Go ahead. Breach of confidentiality, unauthorized disclosure of AMLC reports, investigation, or bank inquiries, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Unauthorized bank inquiry, conducting bank inquiry or examination without proper authority, imprisonment of 3 to 8 years, fine of 500,000 to 1 million. Grabe, no? Klaro. Grabe. Ang ano kasi dito, parang grabe yung ginagawa ni Bangag na he's really going to destroy our institutions para lang matanggal si Inday, para lang makuha niya yung ambisyon niya. Binaboy niya ang AMLAC kasi nung nasa panahon ni PRRD, ang AMLAC was a very powerful weapon that we used to end terrorist financing in Europe. And then now, no, he's really going to destroy all these institutions, this drug addict. Putangina. Yeah. Grabe. Your reaction to that, Attorney Harry, yung weaponization of AMLAC? Go ahead po. Go ahead po. Magsabi, bangag kasi. Bangag kasi, adik kasi talaga. Ay, Spokes, I agree to that. Spokes, alam mo Kasi- ba yung mga sorry, Erica. Go ahead. Spokes, yung mga CPP dyan sa Europe, alam mo ba, ini-infiltrate na nila yung mga DDS. Tapos malalaman mo na na CPP infiltrated yung DDS group pag ayaw nilang tawagin si Bangag-Bangag. Tsaka ayaw nila sabihin na Yun ang aking mag-resign. matagal ng batayan. Kung Yeah. sino talaga ang nasa CPP-NPA at ako'y nasa Hague, ay puta naman yan talaga ng CPP-NPA. Yeah, Yung mga Yeah, correct. papapigil sa amin na magsabi ng bangag-bangag-bangag, yan talaga ang aking batayan kung sino ang nagpapanggap lamang at kung sinong sincero. I agree to that. Yeah. And Attorney Harry Roque, tama po kayo, pugad po, epicenter po ng CPP International Department ang Hague. Lalo na ang Utrecht. At dyan po sa area na yan, malawak at malalim po ang network nila, including sa ICC, na mga personnel, sa ating embahada. Marami po silang network, pati sa mga maraming Filipino communities dyan. You are correct about that identification. Ang linabag po ng AMLAC at ng mga congressman ng Committee of Injustice ay ang ating saligang batas
at 2 espesyal na batas na tinatawag na Secrecy of Bank Deposit Acts at saka ang Anti-Money Laundering Legislation. Wala pong kinalaman yung kasong nakasampa ngayon sa Korte Suprema, bagamat itong mga pangyayaring ito ay po pwede ring idulog sa hukuman para nga sa isang paglilinaw na hindi po pwedeng gamitin itong mga datos na nakalap dahil ito ay fruit of the poisonous tree. One last. Yun, klaro. One last question. Go ahead, One ma'am. last. Oh, Pwede? go ahead. Pwede pa, Okay, attorney? Spokes, pwede pa. question. Okay, Yes. what are your thoughts on the Supreme Court that who ordered Bangag to have to respond to the petition to have a medical examination including a hair follicle drugs test? He has to respond to it within 10 days. What does Yes, that great mean? And if he responds, what will happen next? Ano yung let the Filipino people know what it is we're supposed to be expecting from something like this. Yan ay indikasyon na kinikilala ng ating Korte Suprema na may karapatan ng taong bayan na makakalap ng impormasyon ukol sa kalusugan ng presidente. Dahil nga yan ay bagong karapatan na napaloob ngayon sa 1987 Constitution, bunga nga ng ating karanasan na itinago ng ama niya si Marcos Sr., the original dictator, na meron na pala siyang malubhang karamdaman at hindi nang kaya magpatakbo ng gobyerno. Pero may gusto kong itanong si Atty. Harry Roque dito sa Pwede yung last lumakas ang question loob. na lang kasi meron akong mga bisita. Actually, Sige. dalawa na yung nakapilang bisita. So last Okay. 2 questions. Last Go Oh, ahead. sige, question, okay. yeah. Itong tanong ko sa Atty. Harry Roque. Lumakas ang loob ng grupo nila Luistro sa Committee on Justice dahil at sila Ridon at ang AMLAC dahil hindi nag-intervene ang Supreme Court na magsagawa ng injunction or TRO sa illegal at abusadong ginagawa ng mga proseso sa Committee on Justice. Do you think valid pa rin na i-pursue kahit walang TRO at injunction ang separate criminal complaint para ito ay magkaroon na ng epektong mapapanagot kung hindi man kaagad mapatigil ang kaabusuhan na ito na ginagawa sa proseso ng impeachment laban sa Vice President at the House of Representatives? Go ahead po, Atty. Harry Roque.